Binibilisan ko talaga dyan maglinis mga guys. At saka magligpit ng higaan sa bata kasi yung bunso ng anak ng amo ko ayaw niya na pinakialaman ang higaan niya. Hinahawakan ang blanket niya. Gusto niya siya ra maglinis. Siya kaya naglilinis lagi dyan. Sa kwarto na yan. Siya naglilinis dyan. Kaya yung time na wala siya dyan, nasa sa school, binibilisan ko yung ano ko na ako maglinis. Ako nag-vacuum, lahat. Kasi kung nandyan siya, hindi ko yan malinisan. Ayaw niya talaga, guys, na ako maglinis. Gusto niya siya lang daw. Kasi marunong naman daw siya. So, pinabayaan lang din ng nanay kasi kaysa mag-iniyak, tapos ginugulo sila. So, hinayaan na lang. Ako na lang ang nag-adjust. Kung wala sila, ako ang maglinis. Pero nandyan siya, kasi siya yung nandyan eh. Mahirap naman kasi kung nandyan siya maglinis ka, ayaw niya talaga. Ni pag abot ko nga ng gawha diya sa loob ng kwarto pag nandyan yung kuya niya kay magpaabot ng kape. Nandyan lang talaga ako sa may pintuan, sa may bungad. Hindi talaga pwede mo apak ako kay gubot. Gulot talaga ang abutin namin dalawa. Hindi talaga ako diyan nangialam pag nandyan siya. Pero pag wala siya, nangialam ako. Pinagligpit ko, inayos ko yung higaan nila. Lahat, binabacuum, nilinisan. Yung parang ganun. Para pag uwi niya, malinis na. Wala na siyang magawa eh. Nagawa ko na eh. Wala siya eh. So, minsan tahimik din siya pag uwi niya. Minsan din nagreklamo siya. Bakit ko daw pinakialaman? Hindi ko na siya inintindi. Sabi ko, wala akong pinakialaman dyan. Ginaganon ko lang siya. Yung parang inano ko siya ba? Na hindi ako ang naglinis dyan. Malay ko kung sino. Yung parang ganon ang sinabi ko. Kasi pag nilinisan mo talaga, guys, naku guys, ano talaga, kalbaryo ang buhay mo. Ayaw niya talaga. Kaya, habang wala siya, nasa sa school, nilinisan ko yan dyan. Ganon lang yun ang ginagawa ko dyan. So, yun lang guys.